Magandang araw sa inyo mga kapugi. May mga bumisita dito sa ating treehouse at malaki na ang bunga ng tanim nating upo. Kaya dito na kami nagluto ng aming pangulam para sa pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Malago na dito ang tanim ng aking biyanan sa taas ng bundok at medyo lumalaki na din ang bunga ng tanim niyang pakwan at dikit-dikit pa nga ang mga bunga dito sa ilalim ng mga balag. Maga pa lang ay naghahakot na siya dito ng tubig papunta sa taas ng bundok. Kapag mayroong bakante dito sa lagayan niyang mga galon, ay nililipat niya kagad itong mga tubig para yung walang laman na galon ay dadali na naman ito sa ibaba ng bundok. Sa oras na ito ay medyo mataas na ang sikat ng araw at tapos na siya dito magdilig ng kanyang mga tanim at nag-request siya dito na magkape daw mga kapugi. Kaya naghatong na ako dito para mag-init na ng tubig. Habang nag-aantay na kumulo itong ating tubig, ay tumambay na muna ako dito sa pangatlong palapag ng ating treehouse. Pwede ba ka naman? Ayun ang nag-init tayo ng tubig dyan mga kapugi, yan sa baba. Ang ganda dito kapag mainit na. May pupunta dito mga pinsan ng aking asawa. Tsaka Chahin, andun sa baba. Woo! Andiyan sila sa baba. Papunta na dito. Wala kami ganong gagawin ngayon. Bali magtatambay lang kami dito mga kapugi. May bibisita dito sa ating treehouse saka sa ating taniman. Damo mo nagkakuan? Paralo entero. Nung kumulo na dito ang tubig, nagsabi dito ang aking biyanan na dito na lang daw siya magkape sa ibaba ng ating treehouse. Kaya binaba ko na din dito yung baso, asukal at kape. Pinapay. Pagkatapos nila dito magtingin-tingin ng mga tanim, ay umakyat din sila dito sa ating treehouse para ma-experience din nila kung anong pakiramdam dito sa itaas. Itong pinsan ng aking asawa ay matagal niya ng balak pumunta dito. Kaso dahil sa lagi itong busy, kaya ngayon lang sila natuloy mga kapugi. Mo lang na anong tinampo di diha pag ano. Tapos may balik kami. Hagmang ulo na namin. Si Masa nagsaggan. Sabi mo, wala niyo mag-iwan. Eh kasi nag-iwag sila. Oo. Pero kasi ako kaya feel ko safe kasi dito na nag-iwag ang ano kay normal kay dahil treehouse. Pero dito na ano sa tutungan mo bagay ito na ito sila. Dito siya. At itong mga kapatid ng aking biyanan ay kumuha din sila dito ng buko para uminom dito ng sabaw ng niyog dahil nauhaw talaga sila dito pag akyat nila ng bundok mga kapugi. Sabayan pa ng mainit ang panahon natin ngayon. Hindi ka naman kurso. Yun yung mga nangyayatan sa akin. Sabi niya. Tuno na talaga yan. Ito, parang ano ito. Tapos i-upload, ito taramahan ako sana. Amo ba yun? May 7-up pag baon. Nagabong ka mo na.
Nagsasagot yan. Ay, tatlo na sila sa taas. Umuuga yan pag malakas ang hangin. Pero wala namang hangin ngayon. Hindi eh. Kaya kung may aswang. Wala maswang. Sabi nga niya kung turo ko tapos hindi sa taas. Wala maswang ni Chang. Ay, kaya man pala naguyog-uyog. Kaya may nagduduyan. May nagbundo. Kung magduyan. Kaya naghuya-huya kami nagduduyan. Sabi, pag ano, ay tungkol. Hindi rin naman na basta-basta maano kay. Grabe ang kasarigan na. Para mo iba kalili pagraka, di kayo nagkakaroon na awatong kayo sasarakat da. Dati ito, kayo da. Dito ay nagpasya na sila ditong bumaba ng bundok mga kapugi. At dahil malapit na rin ang oras ng panangalian, kaya sumabay na rin kami ng aking binan sa kanila. Amo tayo na. Araw-araw ay lagi na dito nagdidilig ang aking biyanan sa kanyang tanim na pakwan at kada umaga niya lagi itong ginagawa dahil sa hindi na dito gaanong maulan mga kapugi, pero mas okay na ito na mainit ang panahon dahil ito talaga ang bagay sa tanim niyang pakwan at unti-unti na nga lumalaki dito ang mga bunga. Pati na rin yung tanim nating upo dito mga kapugi, meron na nga dito na pwede na natin pitasin, kaya mamayang tanghali ay ito na ang ating uulamin. At habang nagdidilig siya dito sa tanim niyang pakwan ay babalatan ko muna itong kahoy na kinuha namin nakaraan. Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataon ito, kung na akong tinatawag ni Mang Crispin, parang hindi nakakailang. Alam mo, hindi bagay sa'yo magtinda ng isda. Didiretsoy na kita. Gusto na kita. At kung papayag ang pakasal sa akin, pag-iginhawain ko ang buhay mo, maging ang pamilya mo. Sana all. Nag-download lang ako dito ng mga drama na lagi natin pinapakinggan sa radyo mga kapugi. Ito yung mga panahon na hindi pa tayo mahawak ng cellphone. Yung tipo na habang may ginagawa o nagpapahinga tayo, ay lagi pa rin tayo nakikinig ng drama sa radyo. Minsan nga kapag maganda ang kwento nito, ay mapapatigil talaga tayo sa ating mga ginagawa. Eh, pagmagawa tayo. Opo. Kung makagawa siya sa bisuhan, ipagawa mo pa niya ito sa Ba't nag-ring? Tapos na kami dito maglagay ng frame sa harapan at ang kulang na lang ay salsag na kawayan mga kapugi dahil konti lang naman ang kailangan, kaya kumuha na muna dito ang aking biyanan ng isang kawayan at ako naman ay naganin dito ng tanim nating upo at yung kinuha ko lang dito ay 2 piraso lang mga kapugi dahil yung ibang mga bunga ay alanganin pang pitasin. Dito ay maliit lang yung aking kinuha para aming lutuin. Bala ko sanang hindi ko ito balatan mga kapugi dahil mura pa naman itong nakuha nating isa at malambot pa naman sana itong balat. Ganun kasi yung aming ginagawa sa probinsya doon sa Mindanao. Kaso sabi dito ng aking binan ay balatan na lang dahil sa wala na siya ditong gaanong ngipin mga kapugi. Nahihirapan siya ditong ngumuya kapag mayroong matigas ang kanyang kinakain at sinadya ko rin ng maliit ang pagkakahiwa para madali lang din itong palambutin. At
yung balat nito ay hindi ko na din tinapon kung saan saan. Kaya ang ginawa ko dito ay inilagay ko na lang ito sa puno ng tanim nating okra para kung mabulok man ito ay magiging pataba pa ng ating tanim. At habang nag-aasikaso ako dito na magluto ng aming pangulam, ay nagsabi dito ang aking biyanan na maginita muna ako dito ng tubig para habang nagpapahinga siya dito sa taas ng treehouse ay may hinihigop siya ditong kape. Siyempre pati ako nagkape na rin mga kapugi. Baba na yun. Nakalimutan ko pala dito magdala ng sandok mga kapugi, kaya kutsara na lang muna dito ang aking ginamit. Dinala kasi namin yun sa bahay nakaraan para doon na lang hugasan dahil sana ubusan kami dito ng tubig na panghugas. Pati nga yung mga plato dito ay nasama na din, pero ibabalik pa rin natin yun dito sa treehouse mga kapugi para may paggagamitan tayo kapag dito tayo kumakain. Habang nagluluto nga tayo dito ng pangulam ay tamang kape na lang din. Ito ba ang dito? Hmm? Maaga pa. Ano oras na? Ito na. Yan. Takpan na muna natin mga kapugi kasi mamaya pa kami kakain. Iba kasi mga pamilya. Ngayon na simple din sa mga ganyan. Kasi dito ang tanim dati. Sinurong ko doon. Oh! Oh, sarap. Kain mga kapugi. Hiwa mo lang, mga ganito lang hindi. Preto. Dami pa. Ano? Tama? Ha? Boss! Dito ay pagkatapos namin kumain ng pananghalian mga kapugi, ay bumaba dito ang aking biyanan para magduyan dito sa unang palapag ng ating treehouse. Baba. Ako naman ay umakyat na din dito sa pangatlong palapag para makapagpahinga na din sa duyan. Masarap kasi tumambay dito kapag ganitong oras mga kapugi, lalo pa at mainit ngayon ang panahon dito. Tapos dito sa loob ng ating treehouse ay napaka-presko. Hindi ko na rin matawagan si Natina. Bakit kinuha niya yung cellphone ko niya? Kasi siya may tumatawag sa atin. Lagi pa ako kinukontak ang cellphone niya pero Tapos mga isang oras na pahinga ay pinagpatuloy na namin ulit ito ang paggawa sa ibaba ng ating treehouse. Tapos ay inayos na din namin yung mga dadalhin namin pa uwi dahil pagkatapos ng mga gagawin namin dito mga kapugi ay bababa na kami dito ng bundok. Hindi lang kasi pagtatambay yung ginagawa namin dito sa treehouse mga kapugi. Siyempre kasama na din sa pagbabantay ng aming mga tanim dahil sa may mga bunga na ito at malapit ng anihin. Kaya para maiwasan na may space sa mga bunga ay lagi tayo dito nakabantay mga kapugi.
kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakaabot itong aking video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyong lahat.